Sa umagang ito mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang maharlika. Ang salitang maharlika sa panahon ni Tuan Musaika na isang Arabo na unang nagpahayag ng Islam sa Pilipinas noong taong 1310 na kung sa panahon na ang ninuno natin na matagal nang nanirahan sa Pilipinas mula sa iba't ibang kalakip na lugar ng Borneo, Malaysia at Indonesia ay naabutan pa niya na salat pa sa kaalaman maging ang pananamit at paraan ng pagsamba at binago sila nang dumating ang Islam sa Pilipinas. Kaya nga, may sinaunang salitang bathala. Ito ay mula sa salitang Baitullah at si Tuan Musaika ang nagpangalan ng maharlika sa Pilipinas. Hindi bagat mayroon tayong Filipino folk song? Subalit, sa panahon ng mga Kastila, ang pangalang maharlika ay kanilang pinalitan ng Pilipinas hango sa kanilang hari sa Espanya na si King Philip, kaya ito ay naging Pilipinas. Then, after 90 years, ay pinagpatuloy naman ito ng isa pang Arabo sa katauhan naman ni Sheikh Karimadul Makdum noong taong 1380. At dito na nga niya na itatag ang unang masjid sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Masjid Karimadul Makdum sa Simunul, Tubig Indangan, lalawigan ng Tawi-Tawi na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin, isa sa mga heritage site ng Pilipinas. At dumating din si Raja Ali Baginda taong 1390. Siya naman ang pumalit kay Sheikh Karimadul Makdum. Gayon din, taong 1450, dumating ang isang Arabong sultan na si Sayyid Abu Bakar Abilin al-Hashim na sila ang unang sultan at sultana sa hulus-sulok ng kanyang asawa na si Dayang Paramisuli. Si Sayyid Abu Bakar Abilin al-Hashim ay mula sa inapo ni Hazan at Husain na apo naman ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Then, sa haba ng taon, saka palang dumating ang mga 10 dato mula sa Borneo na kung saan malawak na ang relihiyong Islam sa Pilipinas. Ang mga dato na ito ay ang mga sumusunod. Number 1, Dato Puti. Si Dato Puti ang nagpasimula ng Islam sa probinsya ng Palawan na noon ay tinatawag na Paraguay. Number 2, Dato Sumakwil. Si Dato Sumakwil ang nagpasimula ng Islam sa probinsya ng Antique. Number 3, Dato Bangkaya. Si Dato Bangkaya ang nagpasimula ng Islam sa probinsya ng Kalibo Aklan. Number 4, Dato Dumansur. Si Dato Dumansur ang nagpasimula ng Islam sa probinsya ng Sarangani. Number 5, Dato Paiburo. Si Dato Paiburo ang nagpasimula ng Islam sa probinsya ng Iloilo na ngayon ay mas kilala sa tawag na Iloilo. Number 6, Dato Padahino. Si Dato Padahino ang bumili ng lupa kay Marigudo at nang lumao ay pinalitan siya sa pamumuno ni Luisong Tagiang Taliano na asawa ni Dayang Lamayan Agatip Buwan at sila ay binayayaan ng 2 anak na lalaki, si Dato Lapu-Lapu ang hari ng Mactan at si Raja Matanda ang hari naman ng Maynila na noon ay tinatawag na Amanubah. Number